siya ay nahirang bilang Ginoong Malolos second runner-up at Malolos Choice Award sa taong 2010. Mula sa patimpalak ng Singkaban Fest, sila daw po yung pioneer ng Hari at Reyna ng Bulacan. Ano? Sila yung first batch. Mula sa patimpalak ng Singkaban Festival na Hari at Reyna ng Bulacan 2011, siya ay naging kinatawan upang irepresenta ang bayan ng Malolos. At siya rin ay nahirang bilang isa sa Hari ng Kabataan 2011. Palakpakan naman natin si Sir. Ang nakatapos sa pag-aaral taong 2014, nakipagsapalaran at pumasok sa Meralco at pinalad na makapasok sa taong 2015 bilang isang billing analyst. At ngayon ay nasa 9 na taong serbisyo na siya. Mga kaibigan, mga panauhin, buong puso ko pong ipinakikilala ang ating panauhing pantangal sa taong ito, Ginoong Aladin A. de la Cruz. Morning. Sir, maraming salamat po sa pagpapakilala. Sa ating pong mga mahal na guro, sa ating punong barangay, sa ating FT chairman, sa aking may bahay, sa aking anak, sa mga proud parents po na nandito ngayon, at sa inyo po sa mga magsisipag sa po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Tensya na po kayo ha. First time ko magsasalita dito. Kaya medyo kinakabahan po ako. O sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Aladin de la Cruz at proud na isang batang isla. Anak po ako ni Petronila and Aurelio de la Cruz o mas kilalang Elio at Penny de la Cruz. 4 po kaming magkakapatid at ako po yung pangatlo. Tulad nyo rin po ako na lumaki dito sa isla. Pero kami po ay nagsimula dito sa Barangay Pamarawan sa May Asinan. Dahil ang mga magulang ko po noon ay isang mag-aasin. Ang bahay po namin noon ay isang maliit na kubo lang na nakadikit sa kamalig. Alam niyo yung kamalig, yung lagayan ng asin. No? So natatandaan ko noon, mga 3 to 5 years old ako, kasama ako ng mga kuya ko at ng tatay ko. Tuwing umaga, nagpapatubig kami ng asinan para pag tumanghali sa hapon may harvest kaming asin. At ang trabaho ko po noon, nung bata ako, nung 5 taon ako, tuwing hapon ako po yung tagasilid ng asin. At pag may takal, ako yung taga-abot ng sako doon sa mga nagtataal. Yung mga, di ba, maraming kasko dito sa atin, yung mga nagtataal ng mga asin. So to make the story short, ang mga magulang ko po ay nakaipon nung kami ay nag-asin. So nag-decide po silang magpatayo ng bahay dito sa Kaliligawan. Dahil ang tatay ko ay talagang lihitimong tiga dito po sa Kaliligawan. Po ba, mga bata? So dito po ako nagsimula mag-aral sa Kaliligawan. Kung nakikita nyo po yung room nyo na yan, nung araw po, isang school lang yan. Nag-iisang room lang yan. At grade 1 to 2 lang po ang kaya accommodate ng school namin nun. So may kwento ko sa inyo, grade 1 to 2, dyan ako nag-aaral. Sa hindi nakasama pagkakataon, kala ko ako po ay maghihinto na kaagad. Kasi sa isang karanasang, hindi ko inaasahan. Tanda ko po noon, grade 2 ako. Tinawag ako ng teacher ko sa harap. Aladin! Aray ka din sa harap at magbasa ka sa blackboard. Pumunta naman ako sa harap. Hindi po ako sanay bumasa noon.
Pinagtawanan po ako ng mga klase ko. At ang di ko inaasahan, pinabatukan po ako ng teacher ko sa mga klase ko. Totoo po, pinabatukan ako, isa-isa sila. Tinawag sila isa-isa. Pinabatukan ako. Tumakbo ako palabas, umiiyak. Tumugod ako sa nanay ko. Tataka nanay ko, bakit daw ako umiiyak? Sinumbong ko yung teacher ko. Pinaparangay ko. Pero ngayon, gawin nyo po yun. Sa tulpo nyo na po isumpong yung mga teacher. Hindi, kidding aside. So, sa mga moment na yun, parang ayaw ko na mag-aral kasi feeling ko sa sarili ko, parang hanggang doon na lang ako. Pero siyempre, pinayuhan ako ng mga magulang ko, kung hindi ka mag-aaral, habang buhay ka na lang ganyan. Gusto mo ba yung karir mo, dito ka na lang, mangingista ka na lang habang buhay? So doon, sa mga point na yun, nag-mature yung isip ko. Iniisip ko na, ang nasa isip ko lang doon, siyempre bata pa ako. Kailangan matuto akong bumasa para hindi na ako bulihin ng mga kaklase ko. Sa awa naman po ng Diyos, nakapasa ako ng grade 2. At the time, mamimili ka doon sa, pag nag-grade 3 ka, kung gusto mo sa Pumarawan or sa Namayan. So, dito po ako nag-aral sa Namayan ng grade 3 to 6. Araw-araw, naglalakad kami sa Pilapil, bit-bit ang bag. Kung ilan subject yung aming pinag-aaralan, ganun din karami yung libro na aking dala araw-araw. Bit ko po yun araw-araw. Biruin nyo, yung Pilapil na to hanggang doon sa Namayan. Swerte ka na lang kapag di ka naulan. Kasi pag naulan ka, basang-basa ka, it's either madulas ka pa sa Pilapil. O sa mga panahon po na yun, kala ko tapos na ako sa bullying. Pero nabully pa din po ako nung grade 3 to 6 ako. Tanda-tanda ko po noon. Pero ako po, hindi ako nabully na kasi marunong na akong bumasa. Nabully naman ako kasi ang laro namin doon, it's either text or Jolen. Eh mahusay po ako sa Jolen at sa text. Natatalo ko po yung mga kaklase ko. Hindi ko po alam na pag-iinitan na pala ako ng mga taga-Namayan. Hapon po na, tanda-tanda ako, hindi ako makalabas ng eskwelahan namin. Kasi andun yung mga taga-Namayan, inaabangan ako sa gate. Kapag lumabas ako doon, sigurado, bubugbugin nila ako. Eh takot po ako mabugbog. Buti na lang po dumating si Kapitan Abo nun. Inatid po ako mula doon sa eskwelahan namin hanggang dyan sa Pilapil. Diyan. So, pagdating sa Pilapil, tumakbo na ako. Baka habulin pa ako ng mga So to make the story short, ako po ay nakagraduate dyan sa Barangay Namayan ng grade 6. At tulad nyo rin po kami, konti lang. Kami po ay gumraduate noon, 13 lang sa grade 6. Para dumami, sinama po yung mga kinder. Ang panahon yung pandangal din po namin noon, and I'm so proud to say na isang tiga-kaliligawan din po. Kung kilala nyo po si Kuya Nedy, Kuya Nedong, ngayon po ay isang successful na rin po sa buhay, ay isang kapitan ng barko. So sa mga inspirational words niya, at very young age, pumasok sa isip ko lahat yung mga payo niya sa amin na magsisipagtapos. Kagaya ko, kinukwentulan din po yung kwento ng buhay niya. So yun, so marami pa akong napulot sa kanya noon at naging inspirasyon ko po siya doon sa mga panahon na yun. During that time, gumagraduate kami noon, 13 kami. Wala akong award. Yun mo, 13 lang kami, wala pa akong award sa academic excellence. Pero meron pa akong isang award doon, Boy Scout of the Year. Ilan po yung award ko ng mga panahon na yun. At naingit po ako noon sa mga kaklase ko. Kasi umakit sila sa stage. Ang dami nilang medal. So naingit ako. Sabi ko, sana pag nag-high school ako, ganun din ako, marami akong medal.
So yun nga po. Noong mga panahon na yon ay nag-turn na ako dito sa Pamarawan as high school. First year and second year high school, tuwan-tuwa ang nanay ko. 2 taon siya mamakit sa stage kasi pasok po ako sa top 5. Alang mintis po yun. First year, second year, third year, hanggang fourth year. Kasama po ako sa honor. Kaya na sinasabi ko na kahit na hindi ka ganong katalino, basta masipag ka, matyaga ka sa ginagawa mo, siguradong maabot mo yung mga inaasa mo. Siyempre, sinasamahan ko rin po ng dasal yun. Pero hindi pwedeng sasabihin mo, Lord, sana top 1 po ako. Hindi pwedeng puro dasal lang. Siyempre, gagawa nyo rin po na aksyon. First year to second year, diyan, so siyempre, nagbibinata na po ako noon. Yung mga curiosity sa aking buhay, diyan na pumapasok. Nalalaman ko na kung ano yung gusto ko. Gusto kong sports, gusto kong gawin sa buhay. Naalala ko noon, nahilig po ako sa gitara. Gusto kong magpabila ng gitara sa mga magulang ko pero hindi ko magawa kasi alam kong wala kaming pambili. Kung naaalala niyo po yung plaisdaan na to, tuwing Sabado at Linggo, kapag may nag-aahon ng binhi dyan, sumasama po ako dyan sa pagbibinhi. Sa isang araw, kumikita po ako ng 120. Iniipon ko po yun hanggang sa makabili ako ng mga gusto kong bilhin. Kapag wala naman po yung mga binhian o yung mga huli sa plaisdaan, ayan, kami po nila paring Jason. Ayan, kami po magkakasama niyan. Kung saan maraming ibon na plaisdaan, siguradong may patuyuan doon. Nangangapa po kami ng mga simot-simot na isda. At iyon po yung binebenta namin sa Pamarawan pagdating ng madaling araw. Bukod po doon, ang tatay ko po, nung napunta dito sa Kaliligawan, ang nilang hanap buhay ay pangisda. Tatay ko po ay mamimintol ng hipon at ang nanay ko po ay namamasukan sa bayan bilang isang labandera. Kasi na kayo. Ayoko na pag-uusapan yung mga guys kapag pero kailangan para sa inyo, para ma-inspire ko kayo mga bata. Ramdam po namin yung hirap ng buhay nun. Araw-araw ang nanay ko umuwi yan sa bayan. Uuwi sa hapon, sasakay ng bangka. Kami pong mga anak na, tuwing gabi, naghihintay dyan sa fishport. At hinihintay kung ano yung uwi niya sa amin. Ang tatay ko po, namimintol sa umaga. Pagdating sa gabi, kami po yung nagkakatkat ng mga huli nila dito sa punduhan ng Pamarawan. Gumigising po kami ng 2:00 ng madaling araw para maglakad dito sa pilapil na madilim na to at maraming aso. Yun po isang malaking tulong na sa magulang namin kasi biruin nyo maghapon na silang namimintol tapos gigising pa sila ng madaling araw para iuwi yung... Pero ako po, gustong-gusto ko yun, yung naghahatid ng mga huli nilang isda dito sa Pamarawan kasi doon po ako nakakatikim ng masasarap na pagkain. Alam niyo ba kung bakit? Pag hinatid ko po at nabili na yung aming mga panintang isda, pupunta na kagad ako doon sa lugawan, nabilihan ng mga spaghetti, mga puto, doon po ako nakakatikim ng masasarap na pagkain doon. Kaya sabi ko sa tatay ko, tay, ako na mag-uwi niya sa gabi. Kaya kasama ko po sila paring Jason. Saksi po nila lahat yun. So yun nga po, bukod po dun, nung mahina na yung panghuhuli sa bintol, halos lahat ng mga lumabas na hayop dito sa ilog at sa dagat, ang tatay ko po ay mayroong mga panghuli niyan.
Pero that time, natatandaan ko, tatay ko po ay nangunguha ng gulaman dyan sa dagat. Kung naabutan nyo pa yung gulaman, mga bata. Ang gulaman, kinukuha yon, sinasakay sa bangka, punong-puno yung mga bangka nila, at binibilad po dyan sa mga pilapil. Pag uwi ko sa hapon, ang trabaho ko, yung mga binilad ng mga gulaman, irorolyo ko lahat yan para isilong. At pag natuyo yung gulaman na yon, yun yung tinitinda namin dito sa mga namamakayo ng gulaman. Naalala ko noon, ang unang benta ng gulaman namin, pinambili namin ng kama. Sobrang saya na po namin dun. Nakabili kami ng kama. Kasi po, kami ay lumaki. Lahat ng magkakapatid na puro sa banig na isipin niyo yun. Sobrang tigas ng bato, di mo alam kung lalamigin ka. Kaya siguro masasakit yung mga likod ko ngayon. Kasi sa banig tsaka semento. Di ba, sir? Malamig yun. So yun, tuwa po ako no. Yung unang benta namin sa gulaman, binili namin ng kama. Tapos sa mga simpleng bagay na yun, na-appreciate po namin lahat. Kasi pinaghirapan po ng mga magulang namin. So to make the story short, ako po ay nakagraduate dito sa Pamarawan High School na may karangalang banggit. Yung dating binubuli noon na hindi makabasa, gumraduate ng high school na may karangalang banggit. And I'm so proud po. Kailangan lang talagang magsumikap ka at matuto ka sa mga pinagdaanan mo. So, feeling ko, ito na yung pinaka-hardest time ng aming buhay. Ang kuya ko po noon, saktong-sakto, pag-graduate ako ng high school, ang kuya ko naman po ay pag-graduate ng college. Siyempre po, pag mag-aaral tayo ng college, alam natin, pera ang kailangan dyan. Pang tuition fee, ang baon araw-araw, hindi naman pwedeng nakarin mo yung mula BSO. Di ba? Tapos, ang dami pang holdaper to. Di, yari tayo to. So, parehas po kaming madalian. Nag-decide po kami ang panahon na yun na ako po ay tumuloy sa bahay ng aking tita, and I'm so very thankful po na tinanggap nila kami doon dito sa Malolos. Kasi habang nag-aaral po ako, di naman po pwedeng araw-araw umuwi ako dito sa isla kasi siyempre, alam niyo naman po, salat tayo sa operahan ng mga panahon na yun. So, mas pinili na namin magsakripisyo at hindi makasama yung mga magulang namin for almost 5 years. Tinis po namin yun para sa mga pangarap namin. Magkikita lang po kami ng mga magulang namin kapag araw ng Pasko, bagong taon. Kahit sa mga special occasion po. Yung nanay ko po nakakasama ko kasi doon po siya naglalabas sa matita ko noong mga panahon niya. Yung tatay po namin, yun. Doon po kami matagal na hindi namin nakasama. Habang siya'y naghahanap buhay dito, nag-iipon para pang tuition fee naming magkakapatid. Mas tiniis niyang di kami may makita para lang sa kinabukasan namin magkakapatid. So yun na nga po, thank you Lord at nakapasa po ako sa entrance exam ng Bulacan State University. At kumuha po ako ng kurso Bachelor of Science in Mathematics, major in Computer Science. So yun na nga po, nakapasa ako at nagsimula po ako mag-aral ng college, first year college. So doon sa first year college po na yun, ang iniisip ko noon hindi yung pag-aaral ko. Ang iniisip ko yung mga magulang ko noon kasi first time ko mawalay sa kanila. So parang hindi pa ako sanay ng ganun. Yung mga panahon na nasanay kang umaasa sa kanila, nakasakasama mo araw-araw, biglang nabago sa isang iglap na ikaw na lang mag-isa at ang kasama mo yung ibang tao na. So doon po ako natuto, naging dependent ako sa sarili ko. Nakagusto ako makatulong sa mga magulang ko. Pumasok po ako bilang isang working student for almost 1 year dito sa Malolos Bayan sa Jollibee.
estudyante sa umaga, Jollibee Cruise sa gabi. Kaya nagugulat po yung teacher ko sa college noon. Pagdating ko sa time niya, nagugulat siya, gumagano yung ulo ko. Aladin! Sabi sa akin, tinawag ko, nagulat ako. Ba't kaya ka natutulog? Pero buti naman po na naintindihan ng teacher ko na I'm a working student. So during that time, nung natapos po ako, ay sa first year college, awa ng Diyos, nakapasa po ako ng first year college. Walang bagsak. So ito naman po, another challenge na naman. So kailangan yung pagpatuloy yung pag-aaral. Pumasok ako sa second year college. At dito po pumasok yung pagmamodel ko. Bakit po ako napasok sa modeling? Dahil yung kuya ko po noon, isang model din po sa Bulacan. At nung natapos po yung career niya sa pagmamodel, ako po yung ipinasok. Nanalo po ako sa Ginoong Malolos ng second runner-up, Malolos Choice Award. So yun po, ang dami ng opportunity na pumasok sa akin. Siyempre, kakagating ko po yun para magkaroon ako ng extra income ko kung baon-baon ko araw-araw. During that time, hindi po doon natapos yun. Nabigyan po ako ng pagkakataon na i-representa ang Malolos bilang kinatawan sa Singkaban Festival na nasabi nga po ni Sir kanina, yung Hari at Reyna, na isa po ako sa mga naging title nung mga panahon na yun. And I'm so proud na yung dating lumulusong sa putik, na yung dating nagbibintol, hindi ko akalain na makakasampa sa mga ganong katataas na entablado. Doon ko rin po naranasan na makaharap yung mga matataas na tao. Nakaharap ko po, tinatawag po kami ng ating gobernador sa kanilang bahay, nag-courtesy call. Sabi ko sa sarili ko, proud naman. Loob-loob ko lang po yun. Kasi parang ang layo-layo na nang narating ko kahit malayo pa. To make the story short, ang daming opportunity na pumasok sa akin noon nung nanalo po ako ng Hari at Reyna ng Bulacan. Ginrab ko po yun. Pag may mga sagalahan sa Malolos, kinukuha po ako ng aking manager. Siyempre po may talent ko doon. At iyon po ay tinatabi ko para pang baon-baon ko sa araw-araw. Pero sa mga pagkakataon po na yun, nagdalawang isip ako. Kasi namimili ako noon kung yung karera ko sa pagmamodel o yung karera ko sa pag-aaral. Siyempre, lagi yung iniisip yung sakripisyo ng mga magulang ko dito sa isla na nagsasakripisyo para may papang-aral, tapos hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. So I decided na i-give up ko po yung career ko sa pagmamodel kahit na ang daming opportunity na kumukuha. Halimbawa sa mga commercial, hindi nyo po may tatanong, kinukuha po akong commercial model ng Coffee Mate kasi daw po maitim ako. Totoo naman, maitim ako. Pero hindi ko po inrab yun kasi ang dami pong oras na mawawala sa akin at during that time, nag-aaral po ako. O simula po na yun, nag-focus ako sa aking pag-aaral at nakagraduate po ng college. And I'm so proud to say na yung anak ng isang mangingisda at yung anak ng isang labandera nakapagpatapos po ng 4 na anak. Yung mangingisda noon, yung labandera noon, may anak na isang engineer, may anak na isang teacher, at ngayon po kami magkapatid ay nasa Meralco. Ang daming hamon ng buhay. Kaya mas pinili po namin na magsipagtapos para sa mga magulang namin. Dahil ang goal po namin, maiahon sila sa hirap. Lagi niyo po tatandaan yan mga bata. At nakapag kayo'y nagsipagtapos, huwag niyo kakalimutan yung mga magulang niyo na nagsakripisyo para sa pag-aaral niyo. Ayun nga po, at nakagraduate ako ng bachelor's
I'm graduated at Bulacan State University as Bachelor of Science and Mathematics major in Computer Science. Sobrang nakaka-proud ko na nakasurvive po ako sa college ng walang bagsak. So yun na, nakatapos na. So another level na naman po ng buhay yung papasukin natin. So siyempre kapag nag-aral ka, ito yung pangarap nating lahat, yung makapagtrabaho para makatulong sa mga mahal natin sa buhay. Alala ko noon, 3 months pa lang akong graduate. Nagpa-print na ako ng TOR sa BSU. Nagpa-print na ako ng 10 resume at pinasa ko po sa mga kumpanyang malalapit dito sa amin. Kasi ayaw ko pong masayang ang oras. Sa dinasang pagkataon, sobrang saya ko kasi natanggap naman po ako dito sa Meralco. Kaya lang, unang taon ko po ng pagtatrabaho ay contractor pa lang po ako ng Meralco. Nagtrabaho po ako doon ng 1 taon at 3 buwan. Kala ko po pag nagtrabaho ka, okay na. Pero hindi pa pala. Ang dami pa rin pagsubok. Naalala ko noon, ang unang sweldo ko, nasa Manila ko, ang sweldo ko, 9,000. Sabi ko, saan makakarating yung 9,000 ko? Mamamasahe ko, sasakay ako ng jeep ng bus, umuwi ako ng araw-araw sa Bulacan, walang matitira sa akin. During that time, yung kuya ko po ay engineer dito sa Electroline Corporation. Meron po silang barracks dito sa Caloocan. At doon po ako tumira. Kasama ko po yung mga tauhan ng kuya ko sa Caloocan. Doon po ako natutulog sa kwarto ng kuya ko. Biruin mo, base na base ka, office boy ka, sa umaga. Lumalabas ka ng barracks, tapos aangkas ka doon sa mga basket truck ng Meralco, nakasabit akong ganyan para makatipid sa pamasahe. Kasi gusto ko may mauwi akong pera sa mga magulang ko. Kasi uwian ako nun. Uwian ako nun, linggo-linggo. Sabado at linggo lang po ako umuwi. Para makatipid, umaangkas po ako dyan sa mga basket truck ng Meralco. Nakasabit po ako dyan hanggang doon sa opisina ko. At least nakalibre na po ako na pamasahe ko. Na dapat na ipapamasahe ko, na itatabi ko para pambigay sa mga magulang ko. At ang unang sweldo ko po, talaga, kasabihan po yun ng mga nag-aaral. Ang unang sweldo mo ay ibigay mo sa mga magulang mo. Tuwan-tuwa po nanay ko nun. Binigyan ko ng 6,000. Nagtira lang ako 3,000 para sa akin, para may pamasahe. Nay, yung unang kita ng anak mo. Ayan po. So nakaka-proud, di ba? Dati, nag-aaral ngayon kumikita na. Pero, hindi pa ganun kalaki. Pero sabi ko, ang liit ng kita ko. Pinamantala ko po yung pangingisda ng tatay ko ng mga panahon na yun. Yung mga nahuhuli niyang alamang, yung mga nakikita niyong dampalit dito sa gilid na to, pinapaluto ko po yan sa nanay ko, saka sa lola ko. Nay, magluto nga ako ng bagoong, saka ng dampalit, at ititinda ko sa Meralco. Tuwing Lunes ng umaga, nakasakay ako sa bus. May bit-bit po akong 2 malaking bag na puno ng tuyo, puno ng bagoong, puno ng dampalit para lang masustain ko yung mga pangangailangan ko habang ako'y nagtatrabaho doon. Imbis na yung sweldo ko na dapat ay para sa mga magulang ko. Sa awa ng Diyos, naging stepping stone ko po yung pagiging contractor ko sa Meralco. Way back 2015, ayun po, na-recognize ako ng mga bosses ng Meralco at nakita nila yung pagsusumikap ko sa pagtatrabaho. Na-direct hire po nila ako sa Meralco during that time at doon na po nagsimula yung aking karera. First to 5 years in the company, siyempre, di pa rin po ganun kalaki yung sweldo. Rumarakit pa din po ako. Kasama po yung aking may bahay. Pupunta po ako sa Ponggong para mag-angkat ng mga fishball. Pupunta ako sa Bulacan para mag-angkat ng mga puto at
para i-alok dun sa mga kaopisina namin. Linggo-linggo po yun. Yung mga order sa akin fishball. Meron po akong motor noon na merong malaking box sa likod. Doon ko po kinakarga lahat ng mga kalakal namin. So pang uwi, meron na kami pambili ng ulam, may pampagas na po kami. So malaking bagay din po para sa amin. So sa ngayon po, magsasyam na taon na po ako sa Meralco. And so blessed po na masasabi kong blessed kaysa sa dati. Kasi hindi na po kami umaasa sa mga magulang namin. Nakapagbibigay pa kami sa mga magulang namin. Nakakatulong pa kami sa mga mahal namin sa buhay. And I'm proud to say na yung dating nag-aaboy ng isda, ngayon po ay nakapagpatayo ng isang bahay at sarili naming lupa sa Bulacan. Siyempre, hindi ko po magagawa yan nang hindi kasama po yung aking may bahay. Kaya maraming salamat. At sa aming mga magulang na walang sawang sumusuporta. Bukod doon, hindi pa rin ako tumitigil sa pagrarakit-rakit ko. Pumasok pa rin ako sa isang negosyo, nagbe-breed po ako ng mga manok, ng mga rare chickens dito sa Pilipinas, na binebenta ko po through online. At yun po, ang isang sa nakatulong para maipagawa ko yung aking bahay. At mabili ko yung mga pangangailangan ng mga anak. At nagbablog na rin po ako ngayon kasi sumusunod na po tayo sa uso, kaya i-follow nyo po ako. Ay, hindi na close. So yun, ang nasa isip ko dito, kaya ako nag-vlog. During that time na nandito ako, sayang yung mga pagkakataon na yun na hindi pa uso yung cellphone. Na imbis na nakaka-capture natin yung buhay natin, simpleng buhay natin yun. Sayang lang kasi wala pang mga camera noong mga panahon na yun. Kaya sabi ko, Mami, I'm doing vlogging para imbis na nakakip lang sa cellphone mo, gawin nating memory card yung YouTube at yung Facebook. Pwede pang kumita soon. Tawa naman po ng Diyos yung aking YouTube channel and yung Facebook page ay monetize na po. Ay mga bata, lagi nyo lang tatandaan. Lagi nyo tatandaan to. Na sa sobrang hirap ng buhay, hindi mo kailangan ng magagarang cellphone. Hindi mo kailangan sumunod sa uso. Ang goal mo ay makapagtapos ng pag-aaral. Once na nakapagtapos kayo ng pag-aaral, napakadali na po ng lahat. Lahat ng gusto nyo bilhin, lahat ng gusto nyo kainin, lahat ng gusto nyo puntahan, mapupuntahan nyo kasi kumikita na kayo. Lagi nyo pong tatandaan yan. And always honor your parents. So yun lamang po. At maraming salamat sa mga magsipagtapos. Congratulations sa inyong lahat, sa mga proud parents. Sa ating pong mga kabarangay. Maraming salamat. And to Alanin Adriano de la Cruz, in grateful acknowledgement of his distinguished and valuable service as guest of honor speaker during the moving up and graduation ceremony of Kaliligawan Elementary School with the theme Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the occasion. Even this 31st day of May 2024 at Kaliligawan Elementary School, Kaliligawan, City of Malolos, Bulacan. Signed by our PSDS of District 7 and OIC School Head of Kaliligawan Elementary School, Dr. Erwin C. Pagtalunan. Muli po, isang masigabong palakpakan para sa ating panauhing pandangal, Mr.